tungkol sa kanyang usapin. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, "Grant me justice against my adversary." So, lagi daw siyang punta ng punta. Kinukulit niya sa madaling salita yung judge. Ano po, may sila kasi yung parable eh. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So, ibig sabihin, punta ng punta, yung babae, tanggi ng tanggi yung hukom. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito." Pasinin po natin ulit, basahin natin. Punta ng punta yung babae, lagi niyang tinatanggihan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So yung babae, punta ng punta, kulit ng kulit, "Tulungan niyo po ako, judge, na ganito ang aking usapin." Ngunit nang magtagal, kakukulit ng babaeng punta ng punta. Sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao." Naka-highlights, pansinin natin. "Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito." Kakasuhan. Ikaw, sigaw ka ng sigaw dun sa labas, kakasuhan kita, public scandal ka. Ganon. So para hindi na ako mainis, sige, ibibigay ko na yung katarungang hinihingi ko. For a while he was unwilling, but afterward he said to himself, "Even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection. Otherwise, by continually coming, she will wear me out." At nagpatuloy ang Panginoon. Naputol na yung usapan. Ang pinuntusan ay ito, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon." Ano raw ang sabi niya? Sige, ibibigay ko na yung matalim mo ng hinihinging katarungan. And the Lord said, "Listen to what the unjust judge says." 18:7. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang sa dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. So makikita natin dito sa isang pangyayari, inilalarawan, ano po? Parang ganito yung ibig sabihin. Ito yung hukom. Ito ay walang takot sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Walang iginagalang na tao. Merong humihingi ng tulong yung babae. Biglang pagdating dun sa sinabi, pansinin po natin, balik natin. At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon." Yung sinabi ng hukom, ibibigay na daw niya. Biglang na-switch yung usapan. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. So itong hukom na ito na masama ay ikinukumpara dito sa Diyos na holy. Di ba ito isa ring hukom? So lumalabas ngayon, yung mga tao, ito, na dumadalangin sa Diyos, kahit sino man yan, parang ganon, humihingi ng gabay ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Itong banal na Diyos ba, sa parang pagsusumamo ng mga taong humihingi, hindi kaya bibigay, hindi kaya ipagkakait, o hindi kaya ipagkakaloob yung mga hinihingi nila. Samantalang itong isang masama at walang takot sa Diyos na hukom, na walang iginagalang na tao, ay nagbigay ng pagkakataon doon sa isang nangungulit sa matagal na panahon na pangungulit ng biyuda. Ang Diyos pa kaya? Yun, biglang ibinagsak doon eh. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bakit ba dumadaing? Dahil doon sa mga persecutions. Di ba sinabi natin kanina, dumadaan sa matinding mga persecutions, trials, so ganun din yung mga Kristiyano. Sa kasasabi ba natin na kasasabi sa Diyos na ito ay banal? Na Diyos na ito naman nilikha? Marireject kaya yung mga hinihingi natin? Samantalang itong walang takot sa Diyos, na kinulit ng kinulit ng biyuda, sa katagalan, bumigay din.
Eh, ang Diyos pa kaya na banal? Kino-compare kasi ng ating Panginoong Yesus ito. Sila kaya paghihintayin niya ng matagal, yung mga dumaraing daw. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? 18:8, sinasabi ko sa inyo ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Galing siya sa Ama. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. May talata sa Pilipos chapter 2 verse 5. Agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Yung mga tao na humihingi sa Diyos. Kung sino-sinong mga tao yan. Ano po? Yung mga humihingi na yan sa Diyos, Panginoon, 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 pakaraming ganon. Sinasabi ng ating Panginoon Yesus, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Meron kayang magtatapat pa? May magtitiwala pa kaya sa Diyos? So ito yung comparison between good and bad. Hukom. Ano po? Hindi kaya ibibigay ng Diyos yun kung tayo may hinihingi kung ano man yan. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus, sigurado siya, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng tao, sabi niya, sinong tao? Yung anak ng tao, si Jesus Christ. May daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? May magtitiwala pa kaya sa Diyos sa paglipas ng mga panahon? Naiiba na yung mundo ngayon. Naiiba na yung mga uri ng tao. Naiiba na yung mga ipinapanganak ng mga tao ngayon. Ibang-iba na. Hindi sa kagaya noon. Ano? Na mga tao noong una. Bagamat ignorante, mga mangmang, mabubuting tao. Ngayon, maraming matatalino, maraming mga swail, maraming mayayabang, maraming mamamatay tao. Iba ni tao ngayon. Ang sabi ngayon, sa pagbabalik kaya ng ating Panginoong Yesus, yung anak ng tao, dahil iniluwal ni Maria, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya? O yung mga nasa loob ba ng iglesia, mabubuwag ba yan? Yan ba ay mahahatak ng iba? So napakahalaga ang communication, yung prayer. Ano po? Yung mga hinihingi natin sa Diyos. I tell you, God will help His people quickly. O, yung His people. So ilagay na natin dito, church. Diba ito yun? Yung kanyang mga tao, yung mga tinawag. Collective noun. Ano po? Mga taong tinawag. Ang sabi diyan, but when the Son of Man comes again, will He find people on earth who believe in Him? O iba na yung inyong pananampalataya? Dahil high-tech na ngayon, iba na yung usapin, hindi na yan yung mga dating mga, ito nga, napapalitan kita yung maraming lumabas na Bible. Nagkagulo-gulo na salin ito. Ano ho, nagkagulo-gulo na. Makakasigurado ko dyan, kung marunong kang bumasa ng Hebrew and Greek, sa dami ng translation ng Bible ngayon, sa dami ng version, ay nako, nagkagulo-gulo na yung mga salita. Makakasiguro daw kaya ang ating Panginoong Yesus na pagdating niya rito sa mundo, pagbabalik niya, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya? This parable is interesting in that Luke leads off with the basic meaning of the lesson. Jesus knows His followers will face far more hardships than what they experiencing now. Kasi dumaraan sila sa mga matitinding pagsubok ng mga panahon na yun. Mag-i-stay ka pa ba? Pwede nila kasing sabihin, kung kailan naman kami sumampalataya sa iyo, Jesus Christ, saka kami pinagpapapatay. Ano bang mga kasalanan namin? Nagpapakabuti na nga kami, hinahabol pa kami ng mga Romano, dahil kami sumasamba raw sa iyo, papatayin daw kami. So mag-aano nga yan, magdududay mga pananampalataya niya. Hindi na kami magtatapat sa iyo. Eh pag pala kami sumampalataya sa iyo, pagpapatayin kami. Yun yung mga na-experience nila. Ano po? Most of the 12 will die as martyrs. Huwag natin kakalimutan yan, yung 12 kalagad. We too look at the state of the world and wonder if God will ever bring His justice. His answer is yes. So keep praying. Parang pinalalabas, ito yung halimbawa, yung hukom na masama, kulit ng kulit yung babae na siya ibigyan ng katarungan, sa wakas, naawa yung hukom. Pero walang takot sa Diyos siya, walang ginagalang na takot. Eh, ang Diyos pa kaya eka? Sabi nga na kayo ay hingi ng tulong, i-reject kaya kayo ng banal na Diyos.